Tri-Media Pro Incorporated. This is 8Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8Tri Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Lapid 5. Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah, oh yeah. Lapid 5. Makapalman ang iyong mukha, sa Lapid 5 ituubra. Oh yeah, oh yeah. Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah, oh yeah. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid 5 walang sinisino. Percy Lapid 5. 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 Percy. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talestras. Napabayanan po natin ang pagdating ni Rose Novenario. Marahil ay na-traffic po, ano ho.
At tayo po'y mag-aanyaya naman sa mga nanonood po sa atin ngayon sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa loob ng 2 oras po na pagtatanghal ng ating palatuntunang Lapid Fire. Sa mga nais po naman magbigay ng reaksyon, tayo po ay merong landline sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan. Ang numero po ay 4120288. Samantala, ang ating po naman text line ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Naglabas na po ng desisyon yung UNCLOS. Ano ba yung UNCLOS? Yun yung UN, ano ito? United Nations. Ano yan? Tungkol po sa mga claim. Ano yun? Ano yung baka yung mga batas na may kinalaman sa mga teritoryo. Ngayon, mga kaibigan, sinasabi po na yung China nilabag ang ating karapatan ng Pilipinas. Ang soberenya ng Pilipinas. At alam ninyo, maraming nangyari dyan, yung itinayo yung mga facilities ng China na ika nga po sumira pa dun sa mga yung mga corals dyan dahil po sa pagtatayo nila ng kanilang facilities, pinalaki nila yung mga isla. Artificial island. Na mga pag-aari po ng Pilipinas. Na ang claim naman nila, meron silang historical, historical, daw sila, proof na sa kanila yon. Pero ito ang binaliwala ng yung historical nila, mga kaibigan, na sinasabi, yun ay ginawa lang nila yun Kumbaga gumawa lang sila ng sarili nilang mapa Pagkatapos sasabihin nilang kanila. Ngayon hindi pa ho natatapos dito ang usapin diyan. Mga kaibigan, tayo po'y pinaburan na sa atin po yung lugar na yan na kinakamkam ng bansang China. At dapat din po nating malaman na ang talaga naman pinag-aawayan dyan, sa lugar na yan, yung pong makukuha nila dyan. Bakit naman sila mangangamkam ng lupa kung wala naman silang interest dyan? Siyempre po, sinasabi nga na yung mga lugar na yan, meron pong mga deposito. Pwedeng langis, yan. Mga minerals, mga kaibigan. Kaya yan ang pinag-aawayan. At ang talagang kaaway ng China dyan, hindi naman ang Pilipinas. Hindi lang. Kundi yung mga malalaking bansa din, kamukha ng Amerika. Yan. Ayan, na gustong, ika nga po, makinabang. Diyan po sa mga pinagtatalunang na yan, lugar sa Pilipinas, nasa karagatan. Ayan, pero hindi dito natatapos yung problema natin ngayon dito sa desisyon po na ito, na inilabas, mga kaibigan, paano natin ipapatupad dyan? Yan ang problema dyan Oo nga, pinaburan nga tayo. Paano ipapatupad dyan? Yun ang question, na walang karapatan na magtayo dyan ang China, paano mong paalisin yun? Yun nga naitayo na yun. At yung... Talagang sinadya nga yun naitayo yun Sabi nila, hindi nila igagalang yung desisyon na yun Paano ngayon? At yung pa sinasabi nila ngayon, sabi nila, illegal daw yan. Baliwala. Null and void daw yan. Pero ang sabi naman ng Amerika,
binding daw po yan, legally. Oo. Kasi pumirma sila dyan sa kasunduan yan Ayun. Na ano man ang ilabas na desisyon ng Arbitral Commission o dyan sa UN, papabor sila. Paano ngayon yan? Ang paglabag ng China dyan, mga kaibigan, sabi ho doon sa desisyon, nilabag ng China yung karapatan ng Pilipinas nang ipagbawal nila, ipagtabuyan pa nila di ba? Yung mga mangingisda na makapasok dyan sa lugar na yan, mga kaibigan. Yan ang deklarasyon ng korte, sa kasong ito, mga kaibigan. Ito sinasabi na ito raw Pilipinas at China, merong pinagkasunduan, ni-ratify nila o sinang-ayunan nila, di ba? Yung pong United Nations Convention on the Law of Sea. Ito yun, yung UNCLOS. United Nations Convention on the Law of Sea. Yan pala yung definition ng UNCLOS. Ito ho'y arbitral tribunal. Na yun daw UNCLOS, nagpo-provide ng award. Sa madalit sabi, inia-award ang pagmamay-ari sa lugar na inaangkin ng China sa ating bansa. Iyon, oo. Meron sinasabi dyan yung dash line. Oo. Yun yung dinrawing nung inchik. Oo. Lintik ang inchik talaga no? Hindi lang sulat inchik. Drawing inchik pa. Sipin mo sakop no? Lumiliko yung line. Oo. Letter U. Parang karakter nga ng Chinese Dumating na ho si Rose. Ayan. Ayan. Late na naman. Pero yung China pala, hindi sila nag-participate dito, no? Hindi nila kinilala. Hindi sila sumagot, hindi sila nag-kuhan dyan. Ang problema nga, pinakamalaki ngayon dyan, yung pagpapatupad ngayon yan. Paano i-implement yan? Ang sabi ng gobyerno, makikipag-bilateral talks daw tayo sa China, makikipag-usap, sa pamamagitan ng mga diplomatic channels, di ba? Gagamit tayo ng mga diplomasya dito po sa China. Hindi natin pwedeng asarin yan kasi wala naman tayong laban dyan. Itong mga matatapang dito sa Pilipinas, medyo huminahong kayo. Yan ang pinakamagandang magagawa ninyo. Kasi po, yung katapangan ninyo, sa inyo lang yan Baka mamaya, nag-umpisa ang gera, wala kayo dyan, di namin kayo makita dyan. At saka yung mga mangingisda, baka naman lumakas ang loob nyo. Baka hindi na tubig ang ibombo sa inyo dyan. Hindi bali yung mangingisda. Ang mahirap yung mangingikil. May suggestion dyan si Associate Justice Carpio dahil, di ba expert yan sa international law? Ang sabi niya, maghain daw ng resolusyon ang Pilipinas sa United Nations General Assembly para i-compel ng UN ang China na sundin yung desisyon ng PCA, ng Permanent Court of Arbitration. Kasi may nangyari na palang ganyan. Yung US may kinamkamting ari-arian sa Nicaragua. So natalo nagsampa ng kaso yung Nicaragua sa International Court of Justice naman ito. Hindi rin kinilala ng US yung jurisdiction ng ICJ at hindi rin niya kinilala yung desisyon nung nanalo ang Nicaragua. So ang ginawa ng Nicaragua, naghain ng resolution sa UN General Assembly at kinumpel ng UN ang US na sumunod naman yung US. Kaya may precedent na Kaya yun daw ang pwedeng gawin, sabi ni Pwede. Pero, practically, sa reality, iba ang US, iba ang Chinese. Ayun nga Ang US, alam mo naman, ano yan ito yung Chinese, nakasyabu ito Iba yan, ako, Diyos ko. Mahirap kausap yung nakasyabu Di ba? Medyo antagonize. Ano lang ito lang Di ba minahuling Shabulab na lumulutang? Sa Subic. Barko. Malapit sa Ito'y floating Shabu Laboratory.
Parang... Sino makapipigil sa China? Na dyan sa mga tinayo nila dyan, dyan sila gumawa ng shabu. Staging point nila. At napakalapit na niya, mas malapit na yan dito para i-deliver. I-ship yung i-transport yung mga shabu na yan. Sambales, sa West Philippines. Hindi ba? West Philippines yan eh. Pero walang dokumento. Yung barko, walang kahit na ano. Walang papeles. Pero naglalaya. Gano'n yung parang bangka lang na pangisda. Hindi, alam mo ba nung araw nakapunta kami dyan, merong isang, may pakay kami dyan sa Subic. May pinuntahan kami dyan. Hindi, maiwan lang natin sandali yan. Babalikan natin yung decision ng UNCLOS. Iyan dyan, alam mo ba, sabi ko dun sa mga kasama ko, marami kami. Mga media, kasama ko pa si Sammy Gabot Nakita ko yung nagpunta kami dun sa pinaka-yacht club nila ron. Tanaw na tanaw mo yung pasukan papunta ron sa dagat ng Subic. Subic Bay. Oo, yung pinag-aanuhan ng mga pinagdadaungan ng mga yate. Nakita ko, sabi kong ganun, bukas yung gitna dalawang bundok ang nakaharang, yung gitna nung bukas na bukas. Sabi ko, may bantay ba ron? Wala. Sabi ko, paano yan? Ang dali palang ipasok ng kahit anong karga epektos dito. Dito mo idadaan, kung mayamang ka, miyati ka, pwede kang pumasok dun sa loob ng Subic Dahil yung pinapasukan, wala, yung dadaanan mo, wala namang nagbabantay na Coast Guard Saka Marina, no? Wala mga kaibigan. Kaya napakadali, nakita mo yun, yung nahuli Kailan yun? 1990s yun, yung sinasabi ko na yun, mga 97 yun. Kung di ako nagkakamali. Yan po, di lalo na ngayon, natuklasan yung laboratorio, pwede mong ilagay sa... barko. Hindi nga barko yung, kasi laki ng barko yun Mini barko lang, mini. Para lancha lang. Ngayon, dahil doon sa mga itinayong facilities ng China, hindi ba? Balikan natin itong pag-uusap dito sa sa ruling na inilabas na iniya-award ang pagmamayari niyan sa Pilipinas. Ang sabi ng ating pamahalaan, hindi natin ito, parang hindi natin hindi tayo magiging assertive in a way na para tayong makikipaggera. May kakayahan lumaban sa gera. Para ba palalayasan diplomasya ang pamamaraan ng gagamitin natin dito. So matagal pa rin. Kung ito ay dadaanin sa United Nations, hindi naman siguro ganun kabilis yun. Kasi pagbobotohan pa yun. Yung resolution, pagbobotohan pa yun. Tsaka mga kaibigan, pati yung bilateral talks na sinasabi, makikipag-usap ba sa atin ng China? Sila nga may gusto ng bilateral Kasi ang gusto kasi ni Pinoy dati, multilateral talks. Ang gusto niya, lahat nung may nagki-claim dun sa mag-usap-usap, ayaw niya yung China lang ang kausap. Kasi, paano yun? Yung mga nagki-claim na iba, maghahabol sila ngayon. Para in Taiwan, meron silang kiniklaim dun na isang isle. Vietnam. Maghahabol din sila. Baka yung particular, sila naman kasi yung particular na na island na kinamkam din ng China. So another yun. Hindi, magreklamo na naman ang sila. Taiwan, China rin yan. Oo. Ang problema itong Taiwan, ang pagkilala nila sa sarili nila, bansa sila. Oo. Pero as far as China is concerned, sakop nila yun. Probinsya lang sila ng China. Pero alam naman natin ang kasaysayan ng Taiwan Yan Taiwan, mga nagsitakas yan dun sa sa mainland. Sa mainland Yan di ba? Formosa. Sa pamumuno ni Chiang Kai-shek, di ba? Sila yung mga lumayas diyan. Sinakop lang nila yan Taiwan. Sa madalit sabi, wala silang katayuan na mag-angkin. Historically wala. Wala Walang basis whatsoever Kahit sabihin mo sa territorial kung ano-anong basis yan, kung hindi historical, wala silang parang walang personality.
Hindi na sila mag-claim. bansa eh. Kasi tumakas lang kayo eh. Alam naman yan, hindi naman matagal na panahon pa yan eh. Hindi ba? Inabot na natin yan, palagay ko eh. O bago tayo pinanganak eh. Yan ang Formosa Before, ng araw. Before World War II. Panahon ni Chiang Kai-shek. Yun po, mga kaibigan. Marami sa atin, alam yan. So, ang Taiwan, hindi naman bansa talaga may tuturing mo na talagang may sarili silang mamamayan, di ba? Inchik din yan eh. Nakinamkam lang yan Taiwan eh. Hindi nga kanino ba yan Taiwan bago sila napunta dyan? Yun ang tanong. Anong bansa ang nakakasakop sa Taiwan bago sila tumakbo dyan? Ang claim ng mainland China, yan talagang probinsya nila yan. Sakop nila yan. Kaya lang, como nagkaroon dyan ng base ang Amerika, kaya hindi nila sinakop yan eh. Pero nun talagang gusto hindi nila sakupin inimbok yan. yung kanilang kwan. Pinabayaan na lang. Dahil doon sa presence ng Amerika. Pero noon daw panahon ni Speaker Mitra. Yung maong speaker, Ramon Mitra. Noon daw panahon na yun pa, nag-uumpisa na yan eh. Kaya na si Speaker Mitra noon na magpadala tayo ng mga tao natin. Yung ibig sabihin, maninirahan doon. Magtatanim ka na ng mga tao ro na maninirahan para pag nag-claim sila, wala silang habol dahil lang nakatira doon. Marami, mga Pilipino. Di ba matanda mo yung Sabak claim nung araw? Ang ginawa ni Marcos nagpapunta ng mga tao ron para tumira doon. Di ba? Para yung yun ang plano sana na hindi natuloy. Hindi ba? Dahil dun sa dahil doon sa na-expose yung Jabida Massacre. Yung Jabida Massacre. Ni Ninoy. Kaya lumalabas, pag yun ang pinag-usapan, si Ninoy ay traidor sa bansang Pilipinas. Pag yung topic na yun ang pinag-usapan, gagawin na pangkalahatan na traidor si Ninoy. Hindi ba? Ngayon po, mga kaibigan, itong ruling na to, baka inaasahan ng iba, na kung nagtagumpay tayo dyan, ito'y first round pa lang eh. Kumbaga sa baseball nakaka-first base pa lang tayo. At least, ang magagawa naman nito, yung magkakaroon tayo ng basihan natin na legal. Na atin talaga yun. Bukod dun sa talagang bahagi ng Pilipinas yan, mga kaibigan, meron tayong pinanghahawakan na kinikilala yan ng pandaigdigang samahan, di ba? Na yan ay sa Pilipinas. Yun ang importante. Ang India, nagpahayag na rin ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Makatutulong yung pag-express ng pagkilala dun sa decision na yan ng ibang mga bansa. Halimbawa, kinilala yan ng Vietnam na may claim din dyan. Pag kinilala nila yung decision na yan, ang China medyo ika nga po makakadagdag yan para yung China medyo sila lumambot. Kasi matigas yan Dahil nga ang pinagmamalaki niyan, marami sila At economic power na sila ngayon Super power na ring matatawag ang China, hindi ba? Ang problema, kapag nagkaisang mga bansa, para mo mapahina ang China, halimbawa, hindi rin nila kinilala yung mga bilateral talks na yan, o kaya magdesisyon man ng United Nations ng pabor sa atin, pero paano kung di rin kilalanin? Katulad sa UNCLOS, pumirma nga sila dyan Ibig sabihin ano man ang mga pagpapasyahan sa kasunduan dyan, anumang kasunduan yan, kahit hindi ka involved sa usapin, basta ikaw ay signatory dyan, susundin mo yun. Kikilalanin mo yun, di ba? Pagka nangyari yun, ang isa sa mga paraan dyan yung magkaroon ng embargo. Di ba? O kaya, i-blacklist ang
ang mga produkto ng China. Kasi ang isa lang magpapahina sa kanila yung pagbagsak ng ekonomiya eh. Paano mo ibabagsak ang ekonomiya niyan? Ang laki niyan. Di ba? Ultimo US market ng China. Pero kung magkakaroon ng mga ganong yun ang mga paraan eh. Pero yung organized na warfare, hindi natin kaya yun. At palagay ko naman, kahit sumuporta itong mga anto sa salita, hindi tayo nakakatiyak na pagdating sa gera, sasamahan din nila tayo sa bakbakan. Hindi ba? Ayaw naman nila ng gera. Kita mo. Pero hindi. Alam mo katulad yung yung pagpasok lang ng mga barko diyan eh. Ano ba tawag mo ron? Hindi ba? Tapos makikita mo yung barko natin sira. Yung nagbabantay. Yun ang bantay mo, yung barkong sira. Yung kalawangin. Doon sila natakot eh. Hindi Mateta, gumagalaw eh. Hindi mo naisip ng Pilipinas yun. Ibang klase to, wala sa... Yung tayo junk, lang meron nun. Yung junk na barko, hinimpil dun, Ewan sa dagat. Kaya nga, mga kaibigan, kaya hindi pa tapos ito. Tsaka tayo, magpakahinahon lahat. Wala tayong dapat pang gaanong ipagdiwang dito, mga kaibigan. Ang sinasabi nga lamang dito, sa inyo nga yan. Pero para maipatupad mo yan, is another story. Hindi ba? Sinasabi lang, kinikilalang atin yan, kinikilalang karapatan natin na maglayag-layag dyan, di ba? Pero maliban doon, yung palayasin mo yung naka-occupant doon, squatter yun eh. Kung tutusin mo. Hirap, informal settler yan. Okay, squatter dito, hindi natin mapatigil. Sa lupa. Di ba? Yung sa dagat pa. Paano tayong lalangoy doon? Di ba? Lalo na kung doon mo gagawin ng gera. Wala naman tayong panlaban doon. Barko lang, wala. Hindi naman languyan lang ito, di ba? Mga kaibigan, yun po eh. Mag-antay na lang tayo at saka yung mga ito pala si Yasa, yun kung magsalita parang hindi ko maintindihan kung ginagandahan niya. Na niya, mukhang pinractice niya yun ng ilang araw eh. Nag-rehearsal. Mabagal na malinaw yung mga salita. Ano ba? Sino ba ginagaya nito? May ginagaya ba siya? Ha? Mga kaibigan, medyo overacting ang mga talumpati natin. Ha? Hindi ko malaman kung ano gustong palabasin ni Yasa. Ang gist lang naman, we respect at saka pag-aaralan. Bakit kinakailangan ika nga eh? We welcome, tapos we will study. Yung word for word gagawin mong ika nga eh. Kala mo nakakayanig yung statement eh. Akala ko nga lumilindol eh. Kasi yung salita niya dumadagundong eh. Akala ko nung mapanood ko sa TV, lumilindol ba ikaw? Akala mo matapang pero ang laman nung... Nahihilo ka ba? Nung statement niya... Nauuga ako eh. Parang papayag tayo sa hatian sa negosyo. Sa pakinabang. Hindi, meron. Meron siya sinabi. Meron siya sinabing gano'n. Isa sa possible daw yun. Isa sa ano yun? Option, sabi niya. Option. Alam mo, hindi naman siya yung mag-aano dyan eh. Kasi ang sabi ng Malacanang kahapon, ang Solicitor General ang mag-aaral ng desisyon at magre-recommenda kay Digong within 5 days kung ano yung mga pwedeng aksyon. Actually, hindi naman siyasa. Sa legal, oo. Ganun yun. Alam mo, hindi legal na pag-uusapan dyan yung actual ni. Aalis ba ang China dyan? Yan ang tanong. Kaya mo bang paalisin kung ayaw umalis? Ayan yun ang mga tanong dyan eh. Diba? Hindi naalis yun dahil namuhunan na yan eh. At saka hindi pa natin alam kung tumakbo tayo sa United Nations, doon naman natin idudulog. Kung paano maipapatupad yung ruling na yan, yung award na yan, mga kaibigan. Hindi natin alam kung kailan matatapos yun. Hindi rin natin alam kung may Pilipinas pa. Bago matapos yung sa United Nations. Matagal pa ho yan. At yung mga ibang bansa, nagke-claim din yan eh. Katulad ng Vietnam. Ano pa bang bansa? Marami pa eh. Malaysia. Alam ko may Japan pa eh. Japan. May mga kanya-kanyang claim pa yan, mga kaibigan, di ba?
Yung kiniklaim naman ng Japan, di natin kiniklaim yun. Hindi, yung kiniklaim ng Taiwan, Hindi, bahagi sa atin. Hindi, sa Japan, yung ano, yung... yung inaangkin ng, ang kiniklaim nila lahat, yung inaangkin lang ng China. Pero tayo mismo, wala tayong kaaway na iba maliban sa China. Yung sa China. navigation, pwedeng Hindi, dumaan pero dyan. wala silang ganito. O kasi hindi pa sila nagpa-file. Walang ina-award sa kanila. Hindi Tayo pa kasi lang. sila nagpa-file. Oh, yun nga. Kaya nga magpapile sila dyan, di ba? Gagaya na yan. Kasi nakita nila, within 3 years, na desisyonan eh. Ito, alam mo, ang daming ini-interview rito. Dapat kasi alamin ng istorya nito eh. Bakit ginagawa ng China yan? Di ba? Alam ba ninyo na ito gusto ko sana talaga makausap si Ginang Imelda Romualdez Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi before EDSA Revolution, bago ho yung snap election, before snap election, merong nagpatawag yan nung araw ng mga broadcaster. Ako bago pang nasa radyo, nakasama ako doon. Ang dami namin, halos lahat ho. Ayan, sila Ray Langit, kasama yan O may matatanda na broadcasters, nando doon. Pagkatapos alam ba ninyo ang kinukwento ni Imelda? Sa natatandaan ko, hindi ko kasi ang hirap i-absorb pag si Imelda ang nagkwento Matagal, alam mo kung bakit? Sa tagal niyang magsalita. Mangangawit ka. Ang haba nung intro. Oo, at saka hindi mo matutunugan sa umpisa kung ano pakay niya. Bakit niya dinidiscuss yun? Hindi niya sinasabing ito ay dapat na malaman ninyo ipaalam niyo sa lahat ng tao ito. Hindi ganun Bigla na lang magle-lecture, may hawak na stick at meron diyang whiteboard. May isusulat siya ron. At siya'y naggumagawa rin ng mapa si Imelda. Kala mo nag-aral ng geography Hindi. In fairness, kaya ko siya gustong makausap dito sapagkat imagine anong taon yun. Sabihin mo na 1984, yung mga taon na yun. Sinasabi na niya, ito ang gist ng sinasabi ni Imelda noon. Na maaaring may kinalaman dito sa mga ginagawa ngayon ng China. Meron daw, ang tawag dyan, geopolitics Geographical, politics. Mga kaibigan. Darating ang araw, sabi niya, mawawala itong Pilipinas dahil sa China Kasi noon pa, meron na silang ina-assert Ibig sabihin, di ba? Doon sa mga kwento na yun ni Imelda, sa mga lecture niya, alam mo ba na merong instance, di ba? 80s yun, 84. 90s ito. Ang presidente na noon si Ramos yata si Ramos na yata o hindi pa bago magkaroon ng 1992 elections. Hindi, si Ramos na ang presidente. Palagay ko. Ngayon, naipatawag ako ni First Lady. Diyan pa nga nakatira yan malapit sa Intercon, tapat ng Intercon Ang nando doon, nakasama kong dinatnang ko ron, yung dating Concon delegate, dalawa sila. Si Concon delegate Tupas, Tony Tupas, at saka si Ray Pajardo. Pagkatapos, may dalawa pang matanda. 5 kami. Yung dalawa matanda, si Dr. Jesus Laba. Yung Laba Brothers. Komunista yun Sa Hukbalahab. Hindi ba? Mga kaibigan yun, ang kwento ni Imelda ron, ang lecture, yun na naman. Naku, Sus Mariosep, lintik na parusa inabot ko. Ilang oras? Isipin mo, pakikinggan mo yun ang hindi ka pwedeng makapagsalita. At wala ka naman kasing nalalaman kung ano gusto niyang palabasin. Pag nagsalita si Imelda, tuloy-tuloy na Hindi ka na makakasingit Ang pinaka pinaka-pahinga mo noon, pinaka-recess, kakain kayo At habang kumakain ka, diretso siya. Kayo lang kumakain. Ang pinakatigil mo ron, pinaka medyo
marirelax ka kahit natuloy-tuloy ang lecture, yung yung pagkuha mo ng pagkain. Alam mo bakit? Yung kwarto eksakto pwede siya magsalita, maririnig mo siya kahit saan ka magpunta ron. Wala kang pagtataguan. Torture room ba yun? Yun Parang sa lakab ka pero alam mo, ngayon ko nare-realize na ito may kaugnayan dito Ito sinasabi niya noon. Itong Pilipinas, kailangan parang gusto niya sabihin na merong gagawin ng Pilipinas dahil dadating ang araw, sasakupin tayo ng China. At ito sinabi niya, dinodrawing siya, ito, di ba China? Yung geographical location natin, dinodrawing ni Imelda yun. Ito Russia, ito China, ito Pilipinas. Yung Russia, malaki, di ba? Hinati niyang ganon. Sabi niya, ito. Alam ba, parang nakausap niya yung leader ng China, kung presidente yun, about Russia. Sabi nung panahon na yun, Cold War yun Di ba, may Cold War ang Amerika at saka yung Russia. Ang sabi ni Imelda, parang may naitanong siya sa Chinese leader, what about Russia? Sabi raw ng China, alam mo kung ano? What Russia? Tapos tinuro daw sa kanya, this is China. Anak ng tupa, bansa ng Russia yun. Kaya nasabi sa akin ni Imelda, sabi niya sa amin, hindi niyo ba napansin? Sabi niya, ang Russia dalawa itsura ng tao. Isang bilugang mata, isang singkitang mata. Sa kanya ko narinig yan Tama yun. Kasi ang pinagmulan ng salitang Russia, Euro, Asia. Ganun Parang Russia ka. Isang singkit, isang malaki mata. Yung kalahating bahagi ng Russia, singkit. Yung kalahating bahagi, malaki mata. Yeah. Europe yung isa Europe, saka Asia. Kaya diba? Russia. Tinan mo, yung sa leader na lang nila, yung mga naging leader, si Gorbachev. Ang itsura niya, bilugang mata niyan Malaki, di ba? Pero si Yeltsin, nakita ninyo, singkit. Hindi ko ma-absorb hanggang ngayon kung ano yung pinaka-lundo nung nais iparating ni Imelda. Kaya ngayon ko gustong matanong siya, dapat isa siya sa mga makuna ng reaksyon tungkol dyan sa ginagawa ng China, yan. May alam si Imelda na hindi natin alam. May alam mo naman si Imelda, matalino naman yan at tapos ang asawa niya pa, matalino rin. At saka kasama siya sa lahat ng mga pakikipag-usap ni Marcos, di ba? Kapag-usap pa yan sila kay sa China. Noon di ba? Kaya nung panahon nila, mabait ang China sa atin Kahit nung panahon na yun na firing squad si si Lim Seng. Sipin ninyo yan. Kaya kung ako, mga kaibigan, kaya ako binabanggit ito, wala namang mawawala kung makakakuha kayo ng anumang pananaw mula kay Imelda. Kasi kung makakatulong yon, bakit ba hindi? Hindi ba? Hindi naman masama ho yun. Kahit ayaw nyo kay Imelda, wag nyo, hindi personal ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin kung ano ang pwede nating mapiga mula kay Imelda. Kasi matagal niya nang sinasabi yan, Sipin ninyo. Saka yung salita niyang sasakupin tayo ng China, nangyayari Ang dami ng inchik dito Sakop na tayo sa ekonomiya. Sila nahari dito Tsaka mapapansin mo, di ba? Yun nga, yung nahuli sa barko na meron shabu. Pumasok din pala sa kwan yun, dumaan din pala sa airport yun. Yung chemist daw, di ba? Eto, nung kasagsagan ng investigasyon sa ninakaw sa Bangladesh na pera, di ba mga ini-implicate dyan isa dyan si Kim Wong. Kim Wong. Kasi po, ito si Kim Wong, di ba negosyo niyan sa ni Enrile, dun sa Port Irene, yung sa Cagayan, export processing zone.
Ngayon, ang balita po kasi namin, itong si Kimong, super lakas, di ba? Nakita naman ninyo nangyari sa Senate investigation. Ang abogado niya, si Enrile. Ang spokesman naman niya sa media, si Ping Lacson. Ganun ho katindi yan. Alam ba ninyo mga negosyo niya si Kimong? Nung araw, na ano na yan, na imbestigahan na rin ng Senado, ang kasong iniimbestigahan sa kanya yung droga. Mga kaibigan, kung matatandaan ninyo. At doon isinangkot din bilang ano niya, protector niya si Lacson. Bakit ito? Kasi na-trace yung cellphone eh. At saka hanggang ngayon makikita ninyo. Inamin naman ni Lacson na kaibigan niya. Ay, inamin niyang kaibigan niya. Hindi katulad ni Tito Soto. Na itinanggi niyang kilala niya si Chongko. Nung publish yung libro, yung pala ang ano, no? Yun ang gumastos. Oo. Mga kaibigan, may dedication pa yata sa libro eh. Di ba? Kaya sa Congress yan inimbestigahan eh. Kaya nagalit yung mga narco-generals niya nun eh. Sila Rex Piad. Yan, si pangalan nito. Yung mga protector din ni Chongko, si Lacson, kasama rin dun ah. Di ba kamakailan nahuli, Cagayan? Ang daming shabu. At saka ito raw, barko na ito. Dumaan ng Cagayan. Hindi. Sinampol yung laman na shabu. Identical. Yung substance na yon na isa lang ang pinanggalingan na pareho. Kasi may timpla yan eh. Hindi ba? Merong chemical component yan, di ba? Malalaman kung gaano kataas yung mga level ng mga chemical na ginamit yan. Very identical doon po sa nasamsam sa Cagayan. Oo nga, kasi natuklasan nga nila na dumaan pala yung barkong yan sa Cagayan, sa Ilocos, at saka sa Pangasinan bago nagpunta ng Subic. Nakita na ninyo. Posible nga sa ano pa yan, Port Irene pa yan unang pumunta eh. Tsaka, malapit dyan yung West Philippine Sea. Hindi ba? Malapit sila ron, hindi ba? Mga kaibigan. Meron nga nagkwento, isang broadcaster din na tayo, titilayan, dudurugin muna tayo sa pamamagitan ng droga. Tsaka tayo sasakupin. Pag marami na adik. Yan nangyari. Pag hawak na nila lahat yung politiko. Narco-politic. Kaya dito, meron kayong mapapansin, magtataka kayo bakit natalo yung kandidato. Bakit nanalo yung ganito. Hindi naman, kung tutusin mo, hindi binoto ng tao eh. Pero nananalo eh. Yun. Bakit? Kasi hawak ng drugs. Pera. Na syndicate. Sindikato. Ibig sabihin, ang kumikilos, pati sa gobyerno, mga may kaugnayan na sa droga. Meron nga sinasabi. Kaya matindi itong gera ni Duterte laban sa droga. Ngayon, hindi, inuugat lang natin yung nahuling barko na meron syabok. Bagay, konti lang yung syabok na huli. 4 kilos. Siguro panggamit na lang nila yan eh. Dinispatcha na yung malalaki. Kung sinasabi nga na yan galing sa Cagayan, ang dami nun sa Cagayan. Oo, ilang bilyon yun Mas malaki pa yata yung kung dito sa Las Piñas. Oo. Magkano ba yun? Doon sa 900 million. Sa Cagayan? Almost 1 billion. Hindi nagkakalayo yung sa Las Piñas. Pero, yung sa Cagayan, yung sa Claveria, yun identical yung drugs. Yung pagkakagawa. Siyempre iba-iba luto niyan kumbaga sa kaya nga tinatawag na luto Hindi ba? Yung putahe, Siyempre mapaparami yung asin mo. Merong mapapakonti ang asin. Malalaman, di ba? Ibig sabihin isang chemist lang yung gumawa. Isang galing yan. Isa lang ang pinanggalingan. China, sabi. Galing sa China. Yung mga droga. At saka doon sa barko, nakita nga yung mga chemicals na pinangahalo. Wala na, hindi naman available dito yun sa China Sa China available yun Hindi ba yung mga ginagamit na sangkap? Kaya natatawa ko parang sa Amerika. Ewan ko, may na-accuse silang kalaban nilang bansa nung araw dyan sa South America nung tignan yung
tungkol sa droga eh. Di ba yung South America, di ba ang daming droga dyan? Ina-accuse ng drugs. Tungkol sa drugs. Panama yata eh. Doon ba yung pangit? Si Mark Jimenez. Hindi, yung hinuli na presidente, yung kinulong. Si Noriega. Doon yun, di ba? Nung tignan nyo, ipinakita sa TV yung mga yung mga chemicals na hindi available doon, ini-import from America eh. Ganun din ito. Ito yung shabu. Ito naman shabu, yung substance na mga pinangahalo para maging shabu yan. Para makapagluto sila ng shabu, galing yun ng China. Made in China. Kahit dito mo lutuin niya, kung wala yung mga sangkap, hindi ka makakabuo ng shabu. Ngayon, ito ho, yan ang dapat tignan. Kasi ito si Kimong, kagaya niyan, diyan nakabase ho ang negosyo niyan. Yung online gaming. Yun sa paniwala natin, front lang yun eh. At minsan na rin siyang nasangkot sa droga eh. Kaya kung ito magpapaikot ng droga dito sa Pilipinas, kabisado na niya yan. Sa tagal. At saka nagkaroon na siya ng lesson from the past. Yung mga binanggit niyang Chinese na utak daw dun sa money laundering, walang record sa immigration eh. Diba? Na pumasok o lumabas eh. Kaya posibleng doon nila pinadadaan eh. Talagang in-invade na Port tayo. Irene. Ang isa sa may kasalanan dyan, yung immigration. Ang daming intik na nakapasok dito. Paano? Kahit maglagay ka ng immigration o kaya customs doon sa Port Irene, kaya mo bang pahindian? Ang gustong mangyari, may-ari ng Port Irene, nagpapatakbo nun. Hindi mo kayang pahindian. Tsaka kahit gusto mong hindian, papatayin ka naman nila. Yun na nga eh. Hindi mo magagawa. Kahit na sabihin mo, maliban na lang, ewan ko kung si Duterte ka, punta ka ron. Di ba? Itatalaga ka ron. Kahit si Duterte ka, paligay ko, kung nag-iisa ka ron eh. Paano mong i-refuse? Kung sino man ang gustong palusutin doon. Di ba nga, yung decision ng China, ng UNCLOS ayaw daw kilalanin ng China. Bakit? Dito ba sa atin, kinilala ni Enrile decision ng Supreme Court sa sa Port Irene, yung smuggling ng kotse? Pinatigil yun, di ba? Di ba pinatitigil na yun? Tumigil ba? Yung yun, 2012, no? Kinilala ba? Dito pa nga, meron pa yung sa PLDT, kinilala ba? Jesus Mario Joseph. Ngayon, gusto nyo kilalanin tong desisyon. International pa yan. Mga kaibigan, kaya tayo mag-isip-isip din, Itong droga na ito, talagang madugo ito. Kung talagang magiging totohanan ang masusunod yung plano ni President Duterte na kampanya laban dyan sa droga. Pero tignan ninyo, yung mga pagpatay-patay na yan, pwedeng maging kahulugan yan na yung ibang nangyayaring patayan, hindi naman kagagawa ni Duterte. Kundi, meron ding mga gusto sumabutahe. Katulad nung sa Pasay, nagpasiklab yung tarantado, yung 2 gago. Sasabihin nila, nang agaw daw ng baril yung mag-ama na hinuli nila, habang ipinapasok na sa nakakulong na nga yun eh. Nilabas lang nila eh. Para magpunta sa doktor kunyari. Nung ibabalik na, tsaka daw sus Mario Joseph na yan. Mas maluwag mang agaw dun sa sa papunta ospital. Ang hirap mag-agaw kung siksikan kayo. Di ba? Sumuntok lang, mahirap na eh. Akala nila yung script na yon, passes. Akala nagpapasiklab yung mga gago, akala sisikat. Ayun, may kaso sila ngayon. Mukhang pati yung Southern Police District. Yung district, naniniwala na sila ay, yung naniniwala, pinatay nila yon, hindi lumaban yon. At magtataka kayo, sa lahat ng lumaban, walang napatay na pulis.
Pero may na-salvage ng police. Iba naman yun. Salvage naman. Lahat ng sinasabi. Saka may angulo yun. Kung tatanda mo, sabi ni Duterte, yung police, napapatay ng protector, officer, na-prime ko isa, inunahan eh. Inunahan ito. Itong police na ito. Kumbaga meron kasing sasabihin yan. Baka ganun ang angulo dyan. Merong mas mataas na kasabwat yan. Hindi, ngayon nga, yun yung di ba mga uso ngayon, surrender. Ayan maganda sana kung yung kampanyang iniisip ni President Duterte, yun yung radical yun eh. Radical talagang ang gusto niya malipol eh. Pero along the way, hindi ho natin mapipigil na merong mga sasabutahin yan. Sigurado yan eh. Aangkas dyan, hindi para pagtagumpayin ka yung kampanya mo. Kundi makikisama yan dyan para sirain yan. Dahil yung iyong pakay sisira sa kanilang hanap buhay at sisira din sa kanilang pagkatao. Katulad nung pinangalanan yung mga general. Kahit ano pa sabihin nila, wasak na kayo. Walang maniniwala sa inyo hanggat walang konkreto na depensa kayong maipapakita kasi naglalabasan na mga koneksyon nila. Hindi ba? Na i-connect. Paano nyo ngayong pasisinungalingan? Kaya sa isip ng tao, kahit na sabihin mong idaan ka pa sa due process, wala ka. Hanggat wala kang maipapakitang matibay na pwedeng pasinungalingan mo yung pagkakasangkot sa iyo ng presidente mismo. Pagkakadawit sa iyo ng presidente dyan sa illegal drugs. Tayo po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Huwag po kayong aalis. Tayo po'y mapapakinggan na sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Boss Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. Usapang pagkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan. Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Samot-saring usapin at issues sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up.
Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung hindi mo si Percy ka, kung magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Kami po ay muling bumabati ng isang magandang umaga para po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DCRJ Radio Bandido. At tayo po ay napapanood din sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Mula po alas 8 yan, napapanood na tayo. At pagsapit po ng alas 9, siyempre sa bayan, dito na po yan sa DCRJ Radio Bandido. Ito po, si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito naman si Peter Colasla. Samahan po ninyo kami mga kaibigan at sa mga nais pong magbigay ng reaksyon ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala, ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Kanina po nababanggit na namin itong tungkol sa nahuling barko, no? Sa Subic na sinasabing floating laboratory ng Shabu. At ayon po sa report na napanood ko kagabi, yun daw pong substance nung nahuling Shabu dyan sa Subic, sa barko. At saka yung sa Cagayan, pareho lang eh. Parehong promotion, kumbaga. Isang promotion lang, kumbaga sa... Isang pabrika lang pinagmulan. Overseas entertainers, isang promotion lang sila. So, meaning to say, mga kaibigan, na isa lang ang pinanggalingan. Hindi ba? Isang luto lang yan eh. Isa lang ang pinanggalingan. Sa madalit sabi po, pati itong... mga dagat natin at saka doon nahuli mga chemicals na ginagamit para sa shabu, paggawa ng shabu kasi yun mga made in China talaga yun. Hindi ka makakabuo ng shabu kung wala yung ibang mga chemicals niyan, chemical components, di ba, kung tawagin. Ngayon ito hindi kaya posible na yung floating na yan dyan lang nagkakarga sa mga itinayo na facilities ng China, dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba? Posible yun. Hindi malayo yun, mga kaibigan. Kita mo naman, sangkaterbong... Parang nila, no? Parang base nila. Oo, parang base ng shabu. Mga kaibigan, na illegal drugs. At ito, Cagayan. Tandaan ninyo, Cagayan, yun daw barkong yun, dumaan dun eh. Bago umistambay dyan sa Subic eh. 3 araw na dyan kaya inakyat na ng mga kwan eh. Saka raw, nung 2013 daw, spotted na yung barko na yan. Naglayag na rin. Tapos nung panahong yon, meron palang nahuli dun sa isang barangay din sa Subic, sa Zambales, na 750 million ang worth ng shabu eh. Hindi kaya yan din yung kay Ahon Chen? Baka.
'Di ba nahuli yung kay Anthony Ang? Yun po yung hinuli ng PASG, kung matandaan ninyo. Anong taon yun? 2008. Alin? 2008. Yung sa PASG, 2008. Nahuli ho yung Anthony Ang at saka yung asawa. Nasa custody na siya ng mga arresting officer ng PASG at saka Subic. Subic Bay Metropolitan Authority. Pero, biglang-bigla, naglaho po sila Ang naiwan yung mga shabu bilyon din po ang halaga noon. Bilyon din po. At that time, yun ang pinakamalaking huli ng shabu. Mga kaibigan, may dumating daw na isang opisyal ng PASG. Ewan natin, biglang nawala yung mga inchik. Mag-asawa pala yun, ano? Mag-asawa. Ngayon, ito ho meron tayong matatandaan ninyo, itong si Kim Wong. Si Kim Wong. Ito pa, may balita pa nga pala. Meron ding isang insidenteng nangyari daw sa airport. Di ko alam kung ito'y lumabas sa news, pero may informanting nagsabi sa atin, meron daw doon na sa parking area, may sasakyang kotse. May nakasakay doon. Hindi sa parking area, doon sa may mismong harap ng airport. Pinaalis siya ng airport police. Ayaw niyang umalis. At nagpakilala siya na siya'y police. Police din. Ayaw niyang umalis. Sabi raw nung naiya police, hindi maaari yan kahit police ka Wala namang pinapayagan dito, kaya ialis mo yan dito. Iparada mo kung saan. Hindi raw umalis, nakikipagtalo hanggang sa matawag ang pansin ng mga otoridad doon. At akalain mo raw, yung kotse pala, may laman shabu. 5 kilo yata o 10 kilo ng shabu yun. Yung dala-dala. Yan isang impormasyon yan. Dapat halukayin ng mga otoridad yan. Siguradong alam nila yan At bakit doon sa Soler Hotel, casino, meron ding pangyayari doon 2 years ago. Na yung isang Chinese, nahulihan sa kanyang kwarto ng sandamakmak na shabu, pero wala nangyari dahil nung makarating sa kaalaman ng PIDEA, hindi pinapasok ng mga hotel security yung mga operatiba ng PIDEA. Ang nakapagtataka sa PIDEA, ba't hindi nila iginiit yung kanilang kapangyarihan? At bakit hindi ito lumabas sa media? Mga kaibigan, ngayon, ito nga si Kim Wong, kung matatandaan ninyo, sometime ago, naimbestigahan na yan sa Senado. Buhay pa nun si Bobby Barbers Committee ni Barbers. Oo. At dyan nga lumabas ang kanyang kaugnayan kay Lacson. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nung iniimbestigahan si Kim Wong sa money laundering at saka sa pagnanakaw ng kwarta sa Bangladesh government, mga kaibigan ang naging spokesman niya si Lacson sa media. Ito kaya media, matatawa ka Itong mga nasa media, ewan ko, protector din ba ito ng shabu? Ngayon. Sabi ni di ba? Di ba sinabi? Bato. Ni Bato. At itong si Kim Wong sa Senado, nung iniimbestigahan sa Bangladesh, ang abogado naman niya ron si Enrile. Nung una, mabaksik sa kanya pero sumunod na hearing, ang babait na Mr. Patawag kay Kim Wong. Wala na nangyari doon. Kaya natalo Usmeña at saka si Ginggona nakalusot. Talo rin. Buti naman. Ngayon, yan yung sinasabing narco-politics. Nai-impluensyahan na ng droga ang buong kontaminado na ang gobyerno natin ang mga politiko, di ba? Tayo tinira na incheck sa ganun. Yan. Pansinin ninyo yan, at saka itong si Kim Wong, kung matatandaan ninyo, naikwento rin natin ito na
malakas ang koneksyon nito sa lahat ng sangay ng gobyerno dahil nga may mga padrino siya. O yung si Kwan, yung sa immigration. Ito si Kimong, ang negosyo niya nakabase sa Cagayan. Yan ang personality ipinakikita niya sa Cagayan na export processing zone, economic zone. Yung sa Port Irene, sino ba nasa likod nun at may-ari nun? Si Enrile ho yun Mga kaibigan, ngayon, mapapansin ninyo yung mga droga nahuli sa Cagayan. Yung sa Claveria, sandamakmak po yun. At sinasabing posible na yun ay karugtong ng drogang nahuli dito sa floating laboratory sa Subic. Karugtong yan dahil pareho sila. Identical yung mga shabu na yun. Isang luto lang yun. Dumadaan kung saan-saan. Hindi kaya na dumaan din ng Port Irene yan. Siyempre, Claveria, Cagayan yun imposible namang hindi sila makadaan doon. Di ba? Mano ba yun? Doon kayo magkape. Doon kayo magmerienda. 2 oras lang naman yun from Claveria to Santa Ana. 2 oras sa barko? Hindi, sa lupa. Mas malapit yata yun kung barko Baka mga 30 minutes lang yun. Yun, ito ang sinasabi natin. Ito si Kimong, di ba? Yung mga nagluluto na yan ng shabu Dito, pag nahuli mo, dito sa sa atin, hindi sa dagat, sa lupa. Yan mga dumaan sa airport yan Paano sino ang mga, alam nyo, ang mga mainland Chinese, restricted nationality yan. Hindi yan basta nakakapasok dito sa Pilipinas nang walang padrino yan. Kung hindi sila ma-issuehan